Nanay, niyakap ako ni Mr. Hart at hinalikan niya ako. Magtiwala ka sa akin. Talagang magiging mabuting ama ako. Naniniwala ako sa iyo, Dad. Sophia. Magiging mabuting ama ako. Sophia, Joanne, nakabalik ka na. Ang galing nito. 6 na taon na kaming mag-asawa. Hindi ko pa siya nakita ng masayang ganoon. Sa huli ay nalaman kong akala niya si Emma ay anak ni John. 6 na taon na ang nakalipas. Matindi ang pag-ibig ni Matthew kay John. Pero bigla siyang umalis. Na-aksidente si Matthew habang hinahabol siya. Hindi na siya nakalakad. Personal assistant ko siya. At ilang taon ko siyang gusto. Araw-gabi ako ang kasama niya. Tiniis ko ang masungit niyang ugali. Sinuportahan siya at tinulungan siya sa paggaling. Masayang-masaya siya nang makatayo siya ulit. Sumobra siya sa pag-inom noon. Akala niya ako si John. At pinwersa niya ako. Pagkatapos ng gabing iyon, nabuntis ako. Pakasal na tayo. Masayang-masaya ako nang sabihin niya na dapat kaming magpakasal. Pero nang maglaon ay naunawaan ko na pumayag siyang pakasalan ako. Hindi dahil mahal niya ako. At hindi rin dahil sa dinadala kong bata. Ito ay dahil nakita niya ang anunsyo ng kasal ni John. Mateo. At pagkatapos naming ikasal, parang hindi na kami nakikita sa kanya. Hindi niya kami pinahalagahan. Nang muntik na akong mamatay, sa delivery room nang ipanganak si Emma, hindi man lang niya kami tiningnan. Matt, wala ang asawa ko. Pwede ka bang sumama sa akin kapag nanganak ako? Sa halip, nag-abroad siya para kay John. Pagkaraan, nang lumaki si Emma, ayaw niyang tawagin siyang tatay. Ginoong Hart lang. Tatay, tingnan mo, ginawa ko ito. Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag mo akong tawaging tatay? Ginong Hart, huwag po kayong magalit. Ako, Emma! Nanay, mahal naman ako ni tatay, di ba? Pwede ko na siyang tawagin tatay ngayon, di ba? Niyakap niya ako at hinagkan pa. Sabi niya, magiging mabuti siyang ama. Emma, gusto mo bang umalis tayo sa lugar na ito? Bakit kailangan nating umalis, nanay? Dahil ang tunay na minamahal ng ama mo ay babalik na. Kaya kailangan nating umalis. Pero kanina lang sabi ni tatay. Halika rito. Yakapin kita. Nanay, pwedeng hintayin muna natin ang kaarawan ko? Bigyan pa natin si tatay ng ilang pagkakataon. Baka sakaling magsimula na talagang mahalin tayo. Kung maglalaan siya ng oras sa atin, hindi na tayo aalis, ha? CJ, ikaw ang magde-decide kung ilang pagkakataon ang ibibigay natin sa kanya. Kung mabibigo pa rin niya tayo, magpakailanman na tayong aalis, ha? Salamat, nanay. Halika. Umalis na tayo. Magandang umaga, tatay. Ano ang tawag mo sa akin? Magandang umaga, tatay. Ano nang tawag mo sa akin? Ginong Hart. Kain na. Malalat ka na sa eskwela. Matt, gusto mo bang mag-almusal tayo? Hindi ka kakain. Hindi, may meeting ako. Emma, kumain ka na. Ma, isa na to, di ba? Bigyan pa natin si Ginong Hart ng 3 pagkakataon. Sige, gagawin natin ang gusto mo.
Pero kahit bigyan pa natin siya ng 1,000 o 10,000 pagkakataon, wala pa ring mangyayari. Dahil noon ang pakasalan ko siya, may kasunduan na kami. Noon pa, napirmahan na niya ang divorce papers. Pagbalik ng unang pag-ibig niya, kailangan ko nang pirmahan ang mga papeles. Pero tanga akong akala ko, magkakagusto siya sa akin dahil sa pagmamahal ko. At mamahalin niya ako at si Emma. Dahil anak niya siya. Tulungan mo ako. Ipadala sa kanya ang divorce papers. Pag-alis ng anak ko at ako. Sa ibang bansa. Sige. Sige, ipapadeliver ko mamaya. Sylvia. Ito si MS, Joanne Cole. Girlfriend siya ni Ginoong Hart. Mula ngayon, trabaho mo ay ipapasa na sa kanya. Malilipat ka na. Sa sales department. Girlfriend. Ano naman ako? Ikaw? Emma Griffin, kung may problema ka, kausapin mo na lang ang EHA. Dahil, mas bagay siya sa trabahong ito. Matthew, ganon ka ba kagustong palitan ako ng unang pag-ibig mo? Kung may problema ka, kausapin mo na lang ang EHA. Unang araw mo ngayon, nag-ayos ako ng welcome dinner para makilala mo ang lahat. Talaga, Matt. Ang bait mo sa akin. Hindi ko nga alam kung paano kita babayaran. Ang pagpunta mo rito ay sapat na. E di sabihin mo sa akin kung nasaan ang opisina mo. Mas madali para sa akin na mag-update sa iyo. Sige, sumama ka sa akin. Pansinin mo ang bahaging ito. Sylvia, ano ba ang... Hindi ba't sinabi lang ni Earhart na maaari kong dalhin ang anumang issue sa iyo? Gusto kong mag-resign. Ano? Magre-resign? Sige, ipasa mo ang lahat ng trabaho kay Ginang. Cole, tapos maaari ka nang umalis. Salamat. At saka, hindi ako sasama sa dinner. Sige. Ginang, Griffin. Galit ka ba dahil kinuha ko ang trabaho mo? Kaya ba hindi ka sasama sa welcome dinner ko? Hindi ko naman gustong kunin ang anuman sa iyo. Lahat iyon ay ideya ni Matt. Nag-iisip ka ng masyado. Dahil unang araw ko ito. Halos wala akong kilala. Pwede mo ba silang ipakilala sa akin? Bilang isang senior. Pasensya na, kailangan kong sunduin ang anak ko sa school. Nasaan ang asawa mo? Pwede mong sabihan siyang pumunta. Wala akong asawa. Pasensya na. Hindi ko alam. Bakit hindi mo isama ang anak mo? Kasama rin ang anak ko. Pwedeng maglaro silang magkasama. Ayaw ng anak ko sa mga ganyang okasyon. Nanay. Emma, Nanay, sinundo ako ni Mr. Hart sa eskwelahan ngayon. Dinala pa niya ako rito para makita ka. ni hindi nga alam ni Matthew kung saang kindergarten pumapasok si Emma. Bakit bigla niya siyang susunduin? Matt, kilala mo ang anak ni MS, Griffin. Nakasalubong ko siya habang sinusundo ko si Sofia, kaya isinama ko na siya. Anak siya ni Emma Griffin, narito na siya. Ha, ganun ba? Matt, alam mo ba na? Walang ama ang batang ito. Mag-isa lang nagpalaki si MS, Griffin sa kanya. Kawawa naman ang batang iyon. Dapat bawasan mo ang trabaho niya. Sige, ikaw ang masusunod. Daddy Matt, buhatin mo ako. Sofia, huwag mong laging ipapapasan kay Matt ang sarili mo. Bumaba ka. Ayoko nga. Gusto ko kapag ako'y pinapapasan ni Daddy Matt. Gusto rin niya akong papasanin, di ba? Gusto kitang papasanin. Ikaw ang pinakamagaling. Daddy Matt, gutom na ako. Gusto ko ng cake. Matt, pumunta tayo sa banquet hall. CJ, MS, Griffin, halika na. Sabay tayong pumunta. Ma, sila ba ang mga taong mahal ni Mr. Hart? Gusto kong tingnang mabuti. Emma, umuwi na lang tayo, okay?
ko lang silang tingnan ang mga taong mahal ni Mr. Hart. Please? Sige, dadalhin kita roon. Mukhang may bago ng kasama si English Hart. Tikman mo ito. Masarap, di ba? Masarap ba? Ma, gusto na talaga ni Mr. Hart sa kanila. Mukhang napakasaya niya. Umalis na tayo. Huwag na nating istorbohin pa siya. Mabait na bata. Umuwi na tayo. Sige. Sandali, MS, Griffin. Sinabi ni Mr. Hart na gusto niyang ilabas si Emma. Inutusan niya akong dalhin ito sa kanya. Ihalabas ako ni Mr. Hart? Tama, yun ang sinabi niya. Dadalhin ko si Emma para manood ng night view. Ma, gusto kong sumama kay Mr. Hart. CJ, ingatan mo ang sarili mo. Tawagan mo ako kung may mangyari. Sige, huwag kang mag-alala, Ma. Magpapakabait ako. Siguradong magugustuhan ako ni Mr. Hart. CJ, sige, umalis ka na. Paalam, Ma. Hello, Emma. Okay ka lang ba? Ma, ayaw na sa akin ni Mr. Hart. Ano? Nanay, natatakot ako. Emma, nasaan ka? Hindi ko alam. Huwag kang matakot. Papunta na ako dyan. Huwag mong ibababa ang tawag. Mag-usap tayo. Malapit na ako. Matthew, kung may mangyari man kay Emma, hindi kita patatawarin. Emma! Natatakot ako. Emma, huwag kang matakot. Ayos lang. Dadalhin kita sa ospital. Halika na. Ginong Hart, pasensya na. Hindi ko dapat tinawag kang itay. Huwag mo sana akong iwan. Matthew, iniwan mo si Emma ng mag-isa sa kalye. Dahil lang tinawag kanyang itay? 5 taong gulang lang siya. Tatay, gusto ko si tatay. Gusto ko rin ng yakap at halik mula kay tatay. Magiging mabait ako. Tatay, pakiusap, huwag kang umalis. Ang numerong iyong dinyal ay hindi maabot. May mataas na lagnat si Emma. Pakibisita siya sa ospital. Ma, pasensya na po at nag-alala kayo. Anak, bakit ka humihingi ng paumanhin sa akin? Kung may dapat mag-sorry. Si Matthew iyon. Ma, huwag kang malungkot. Okay na ako ngayon. Ang bait-bait mo talaga. Pero sabi ng doktor, kailangan mong manatili dito ng ilang araw pa. Sige. Nasa ospital pa rin? Sasunduin kita. Ma, sabi ni Mr. Hart, susunduin niya tayo. Ma, hindi na darating si Mr. Hart, di ba? Siguro sobrang busy lang siya at nakalimutang sunduin tayo. Ma, umalis na tayo. CJ, iuwi na kita. Okay. Ma, si Dad, hindi si Mr. Hart pala. Nandito na siya para sunduin tayo. Emma, Kumusta si Sofia? Okay lang siya. Konting gasgas lang. Ginagamot na siya ng doktor ngayon. Dalhin mo ako para makita siya. Ma, 2 pagkakataon na lang ang natitira kay Mr. Hart. Umalis na tayo. CJ, iuwi na kita.
Nanay, ikaw lang ang laging nagdiwang ng aking kaarawan kasama ko. Ngayong taon, gusto kong magkaroon ng birthday party at imbitahan ang aking mga mabubuting kaibigan. Pwede ba yun? Siyempre naman. Bilang regalo sa paglabas, paano kung ilabas kita bukas? Yehey! Salamat, nanay. Napakabait na bata. Emma, Humingi ka ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad? Siya ang nahulog sa sarili niya. ikaw ang nagtulak sa kanya. Dapat kang humingi ng tawad. Nanay, Sofia, Daddy Matt, binubuli nila ako. Kinukuha nila ang laruan ko at hinampas pa ako. anong nangyari? Ginong Hart siya ang nagtulak sa akin. Hindi naman namin siya inapi ni Mama. Gusto lang ni Mama na mag-sorry siya sa akin. Nasaktan ka ba? Hindi. Teka muna. Nagtulak siya kay Emma, kaya dapat siyang humingi ng paumanhin. Huwag mong palakihin ito. Bata lang siya. Ginoong Hart, malaking bagay ang lahat para sa mga bata. Nagtulak siya kay Emma. Dapat siyang humingi ng paumanhin. May camera dito. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang footage. CJ, magsusorry na lang ako para sa kanya. Aksidente lang yon. Ikaw, Mama, pinapatawad ko na siya. Umalis na tayo. Isang pagkakataon na lang ang natitira kay Ginong Hart. Tama na, huwag ka nang umiyak. wala naman talagang pakialam si Matthew kay Emma. Pero pinilit niyang maging mabuting ama sa anak ni John. Gusto niya lang ang lahat ng bagay tungkol kay John. Emma, Mr. Hart, MS, Griffin. Magkaklase pala ang mga anak natin. Kaya pala sabi ni Matt na kasalubong niya si Emma. Nang sunduin si Sofia. Naiinggit ako sa'yo. Napakabait ni Emma. Hindi tulad ng anak ko. Laging may ginagawang kalokohan. Kung hindi ako pinigilan ni Matt, sinampal ko na sana siya. Pero anong magagawa ko? Sobra siyang minamahal ni Matt. mahal ng bawat ama ang kanyang anak na babae. Sa susunod, pakiusapan mo ang ama ni Sofia na makipag-usap sa kanya ng madalas. Tapos magiging mas mabait na siya. Emma, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi pa naman ama ni Sofia yon. Kaibigan ko lang siya. tama si Emma. Matthew, isang pagkakataon na lang ang natitira sa'yo. Tara na. Paalam, Mr. Hart. Paalam, Miss Cole. Anong nangyayari sa akin? Bakit bigla akong nananakit ang puso? Tingnan mo. Mr. Hart, Kumain ka na ba? Disiplinahin mong mabuti si Emma. Huwag mo siyang turuang magsalita ng kung ano-ano. Huwag kang magpakita sa harap ni John kung hindi kailangan. CJ. May iba ka pa bang sasabihin? Ilipat mo si Emma sa ibang kindergarten. Pumili ka ng kahit ano ng gusto mo. Ang tao ko ang bahala sa pagpasok. Ginagawa niya ito para maiwasan ang problema sa hinaharap. Mr. Hart, sa araw ng makalawa ay birthday ko. Pwede ba tayong magdiwang? Isang beses lang. CJ, Ginong Hart, narito ang address at oras. Huwag kang mahuli, ha? Nanay, ipinangako sa akin ni Ginong Hart. Narinig ko. Pero darating nga ba talaga si Matthew? ano ng problema, Sofia? Inimbita ni Emma ang lahat. Kahit si Tatay Matt ay may imbitasyon. Pero ako, wala. Huwag kang umiyak. Hindi ka inimbita ni Emma dahil inapi mo siya. Mag-sorry ka lang sa kanya.
Pagkatapos, iimbitahan ka niya sa susunod. Wala akong pakialam. Gusto ko ring makipaglaro sa mga kaklase ko. Gusto ko ring magkaroon ng birthday party sa araw na iyon. Gusto ko yon. Wala akong pakialam. Pero hindi naman birthday mo sa araw na iyon. Kahit simpleng party na lang. Nanay, please. Sofia, tumigil ka sa pag-iyak. Kung patuloy kang iiyak, papatayuin kita sa sulok. Tama na, Sofia. Huwag kang umiyak, maghahanda ako ng party para sa'yo. Sa mismong araw na yon, iimbitahan natin ang lahat ng kaklase mo. Talaga, Tatay Matt? Siyempre, Ikaw ang pinakamagaling, Tatay Matt. Ang birthday party ay magsisimula sa 12 oras ng tanghali. CJ, Kung talagang darating si Matthew, dapat pa bang umalis kami ni Emma? Nanay, talaga bang darating si Ginong Hart? Tingnan mo. Sa palagay ko ay, Nanay, si Ginong Hart ba ang tumatawag? hello, MS, Griffin. Pasensya na talaga, may biglang sumulpot na gawain. Hindi kami makakapunta ngayon. okay lang. E di kayo. May sakit siya, hindi kami makakapunta. Sa susunod na lang. Hindi makakapunta sa party. Ma, hindi ba sila lahat pupunta? Okay lang, kailangan ko lang dito si Mr. Hart. Gusto ko lang magdiwang ng birthday kasama kayong dalawa. Kailan ka ba darating? Naghihintay sa'yo si Emma. Salamat sa paghanda ng party para kay Sofia, Matt. Masaya na masaya siya. Matulungan mo akong sindihan ang mga kandila. CJ, Sana laging masaya si Mr. Hart at sana laging magkasama kami ni Mama. tikman mo ang cake. Ma, mula ngayon gusto ko lang magdiwang ng birthday kasama mo. Naubos na ni Mr. Hart ang kanyang mga pagkakataon. CJ, huwag kang umiyak, Emma. Talagang aalagaan kita ng mabuti. Sige, tara na. Matthew, hiling ko ang iyong kaligayahan. Maraming salamat talaga ngayon. Ang saya-saya ng mga bata. Tama ang desisyon na pumunta dito. Oo, Mr. Hart, sa totoo lang, hindi mo makikita ang mga mamahaling dessert na ito sa birthday party ni Emma. At hindi ganoon kasaya ang mga bata. Mr. Hart, anong hinahanap mo? pasensya na, sandali lang. Ma, sa wakas naiwan na natin ang babaeng iyon at ang anak niyang walang ama. Talaga. Siyempre, kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang cellphone ni Daddy Matt. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Bakit ka natatakot? Hindi, wala. Kwentong multo lang ang sinasabi ko kay Sofia. Di ba, Sofia? Oo, kwentong multo ang kinukwento sa akin ni Mama.
Natakot talaga ako. Daddy Matt, yakapin mo ako. Sige, halika rito. O nga, nasaan na yung cellphone ko? Cellphone mo. Bakit pamilyar yung tunog niyan? Ay, naiwan ko pala dito. Sylvia Matthew, naway magkaroon ka na. Ano? Hello? Ano yon? G-Heart, dumating na po si G. Scott mula sa Lumen Corp. Mukhang interesado siya sa deal. Sige, pupunta na ako. Nanay, hahanapin ba ni Daddy Matt yung kabit at anak sa labas? Sundan mo siya. Daddy Matt, saan ka pupunta? Pwede bang isama mo kami ni nanay? May makikilala akong napaka-importanteng kliyente. Dito ka na lang sa bahay kasama si nanay, okay? Ayoko, gusto kong sumama sa'yo. Matt, sobrang mahal ka lang talaga ni Sofia. Hindi siya mabubuhay nang wala ka. Bakit hindi na lang kami isama? Pangako, hindi kami magkakagulo. Pero, Matt, isama mo na kami. Sa totoo lang, hindi rin ako mabubuhay nang wala ka. CJ, pero dapat magpakabait kayo. Siyempre, Magpapakabait ako. CJ, tara na. G-Heart, nasa baba na po si G. Scott. Pero, parang may na-offend sa kanya. Ano? Makinig kayo. Ang tatay ko ang boss dito. Ikaw matabang-mataba, inapi mo ako. At sinira mo pa ang laruan ko. Mag-sorry ka ngayon. Bata, ikaw ang may kasalanan. Tapos ako pa ang dapat mag-sorry? Tama. Bata lang ako. Bakit ako ang inaaway mo? Mag-sorry ka ngayon. O sasabihin ko kay daddy na paalisin kayong lahat. Sophia, anong nangyari? Daddy Matt, inapi ako nitong matabang-mataba at sinira niya ang laruan ko. Ginoong Scott, may hindi ba pagkakaintindihan? Ginoong Hart, anak mo ba ito? Hindi. Anak siya ng kaibigan ko. Mas mabuti nga. Ginamit niya yung water gun para wisikan kami ng tubig. Ganito na ang itsura namin. Tapos ako pa ang pinagso-sorry niya. Sabi niya, kung hindi ako magsosorry, papaalisin mo raw ako. Ginoong Hart, kailangan kong pag-isipang muli ang ating partnership. Aalis na ako. Sandali, Ginoong Scott. Sandali, Scott. Daddy Matt, matabang yun masamang tao. Huwag mo nang pansinin. Hayaan mo na siyang umalis. Scott. Scott. Sundan mo siya. Sophia, alam mo ba ang ginawa mo? Tinulungan kitang paalisin ang masamang tao. Ikaw. Sumama ka sa akin para mag-apologize. Ayaw mo sa akin. Ano ba naman tong batang to? Sinigawan mo ako. Gusto ko si mama. Tumayo ka. Ayoko nga. Binubuli mo ako. Sasabihin ko kay mama. Ginong Hart. Hindi ko dapat tinawag na dad. Ginawa ko ito. Umalis ka. Abala ako. Sige. May trabaho si Ginoong Hart. Susubukan niya ang cake na ginawa mo. Pag-uwi niya mamayang gabi. Okay ba? Sige. Napakabait ni Emma. Pero siya, Ayoko na sa iyo. Kayo lahat ay masasamang tao. Gusto ko na ang nanay ko. tumayo ka. Tumayo ka. Bumangon ka. Anong nangyayari? Masinigawan ako ni Daddy Matt. Gusto pa niyang saktan ako. Matt, anong ginawa ni Sofia? Ikaw ang nagsabi sa akin na hindi pwedeng manakit o sumigaw sa mga bata. Oo, hindi ko alam kung paano turuan si Sofia. Kung galit ka, sa akin ka na lang sumigaw. Kung sina Sylvia at Emma, hindi nila magagawang kausapin ako ng ganito. Eh ano naman? Ang putang iyon. Hindi na naman babalik. Kakaiba. Bakit ko naisip sila ngayon? Matthew, hinihiling ko ang kaligayahan mo. Bakit nagpadala si Sylvia ng ganitong text sa akin?
Buwisit. Nakalimutan ko na birthday ni Emma ngayon. Ginoong Hart, tumawag po si Ginoong Scott. Binibigyan kanya ng pagkakataong makipagkita ng mag-isa. Talaga? Oo, naghihintay po siya sa baba. CJ, aalis na ako. Tatay Matt, huwag kang magalit. Narito ako para humingi ng tawad sa iyo. Matt, alam ni Sofia na nagkamali siya. Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Matt, sisiguraduhin kong mahigpit ko siyang didisiplinahin mula ngayon. Maliit na bagay lang naman iyon. Huwag ka nang magalit, okay? Ito pa rin ba ang malaya? At inosenteng John na kilala ko? Saan nagkamali? Bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Sa pagtingin sa kanila ngayon? Matt, maliit na bagay lang yan. Maliit na bagay. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa kumpanya dahil sa kanya? Ginawan ka ng kape ni Sofia. Tikman mo. Daddy Matt, subukan mo ito. Pamilyar na pamilyar ang itsura nito. Mr. Hart, hindi na kita tatawaging dad. Patawarin mo ako. Ikaw lang ang pinagbilan ni Emma ng cake na ito. Buong araw siyang naghintay. Subukan mo. Matthew, alam kong hindi mo ako mahal. Kinamumuhian mo nga ako. Pero si Emma, walang kasalanan. Inilagay ko sa panganib ang buhay ko para maisilang siya. Gusto lang niyang tawagin kang dad. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Ipakita mo sa kanya kahit kaunting pagmamahal. Kahit konti lang. Yun pala, ganoon din sila kahangad. Ng kapatawaran ko. Sa susunod, mag-ingat ka ng higit pa. Pabayaan na natin ito ngayon, at huwag mo nang gawin ito muli. Bilisan mo, magpasalamat ka kay Tatay Matt. Tatay Matt, magpapakabait na ako mula ngayon. Hindi na ako magkakamali. Matt, saan ka pupunta? Mag-dinner tayo ngayong gabi. Pwede nating subukan yung bagong restaurant. May plano ako ngayong gabi. At isara mo ang buttons ng iyong shirt. Mag-ingat ka sa iyong imahe. Bakit biglang nagbago si Matt? Ang kanyang pakikitungo sa akin at kay Sofia. Hindi pwedeng ganito. Kailangan kong patatagin agad ang ating relasyon. Scott, kung handa ka pang makipagtulungan sa amin, maaari akong magbigay ng karagdagang 0% na kita. Ano sa palagay mo? Ginoong Hart, mahal na mahal mo talaga ang anak ng kaibigan mo, ha? Narito ang isang payo. Ang anak ng iba ay hindi katulad ng sarili mong anak. Pero ang dagdag na 10% na tubo ay nakakaakit para sa akin. Inaasahan ko ang ating pagtutulungan. Ako na ang bahala sa pag-aayos ng hapunan. CJ, Maghubad ka ng sapatos at magbabad ng mga paa. nasaan ka na? Nasaan ka? Sylvia, nakalimutan mo na ba ang trabaho mo bilang personal assistant? Matt, nakauwi ka na. Ang tagal kong naghintay. Lagyan mo ako ng mainit na tubig. Matt, anong sinabi mo? Di mo ba naririnig ang sinabi ko? Ginoong Hart, tama na ba ang temperatura ng tubig? Medyo malamig. Dagdagan mo ng mainit na tubig. May problema ka sa tiyan, pero ganyan pa rin ang iniinom mo. Di mo ako tinulungan sa suit ko kanina. Ngayon naman, di mo ako tutulungan maghugas ng paa. Ano ngayon? Gusto mo pa bang manatili dito? Daddy Matt, nakauwi ka na? May dala ka bang regalo para sa kin? Sophia, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Daddy Matt, wag mong sisihin si Mom. Na-miss lang kita. Gusto kong matulog kasama mo. Kaya naman nakiusap ako kay Mom na dalhin ako rito. Daddy Matt, may dala ka bang regalo para sa akin? Bakit ko dapat dalhan ka ng regalo?
Kasi sabi ni Mom na ang pinakamagandang paraan para ipakita ang pagmamahal sa isang tao ay ang umuwi na may daladalang regalo para sa kanila. Pinakamahal mo ako. Kaya siguradong may regalo ka para sa akin, di ba? Mr. Hart, naghanda kami ni Ma'am ng regalo para sa iyo. Pwede bang patingin? Buong araw ginawa ni Emma ang pakiusap, tingnan mo lang. Saglit lang naman. Pagod ako. Bukas na lang siguro. Ma'am, hindi ba gusto ni Mr. Hart ang regalong inihanda ko? Hindi iyon ang dahilan. Masyado lang siyang pagod. Aayain ulit natin siya bukas. Para tingnan natin ang regalo, okay? Okay. Kung nandito ka, nasaan naman sina Sylvia at Emma? Wala sila nung dumating tayo. Hindi ko alam kung saan sila pumunta. Ano? Hating gabi na. Hindi pa rin sila umuwi? Birthday ni Emma ngayon. Baka nag-celebrate sila hanggang gabi. Ayaw kanilang istorbohin. Kaya sa labas na lang sila natulog. Oo, nung sumama ako kay Mama hanggang gabi, sa labas na lang kami natulog. Tama. Baka sobrang saya lang nila. Kaya nakalimutan nila ang oras. So, Daddy Matt, may regalo ka ba sa akin o wala? Sofia, tumigil ka nga sa pag-uga sa akin. Masakit ang ulo ko. Hindi ako titigil. Kung hindi mo ako bibigyan ng regalo, mag-uuga lang ako ng mag-uuga. Sabi ko tumigil ka. Hindi mo ba maintindihan? Ma, tinulak ako ni Daddy Matt. Masama siya. Hindi niya ako binigyan ng regalo tapos hinampas pa ako. Matthew, anong ginagawa mo? 5 taon lang siya. Wala siyang alam. Gusto lang niyang lumapit sa'yo. Kailangan ba sigawan mo siya ng ganyan? Oo, 5 taon lang ako. Matt, pasensya na. Sab mo dati. Na ituturing mo si Sofia na parang sarili mong anak. Akala ko totoo yun. Hindi na dapat tayo bumalik. Aalis na kami ni Sofia bukas. CJ, tumigil ka na sa pag-iyak. Bibilhan kita ng regalo bukas. Matulog ka na ngayon. Salamat, Daddy Matt. Ang galing-galing mo! Ngayong gabi, akin ka. Matt. John, anong ginagawa mo dito? Matt, pwede ba akong... Ang gamot ko. Matt, masakit na nga yan, gusto mo pang dagdagan ng eksena. Ano ba talagang iniisip mo? Saan inilagay ni Sylvia ang mga gamot ko? Matt, anong hinahanap mo? Gusto mo tulungan kita? Mahina ang tiyan mo. Laging dalhin mo ang mga gamot na ito. Kung maubos, kumuha ka pa sa kabinet. Kalimutan mo na. Hindi mo naman maaalala. Ako na lang ang magpapaalala sa'yo. Hindi ba yon ang trabaho mo? Bilang assistant ko. Mr. Hart, nagmamahal din ako sa'yo. Bawat bote ng gamot may puso at nakangiting muka. Kaya kapag uminom ka ng gamot mo at makita mo ang mga puso at ngiti, medyo gagaan ang pakiramdam mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga kalokohang ito. Nasaan na ang mga gamot ko? Ang mga gamot mo. Dito ko inilagay. Nasaan na ang mga bote ng gamot ko dito?
Daddy Matt, sabi ni Mama, pagkain ng isda ang mga bote na yan. Pinapakain niya ako sa mga isda gamit yon. Ang mga isda sa pond ay gustong-gusto yon. Ano? Pinapakain sa isda? Mama, halika rito. Ano yun, anak? Ang daming cute na bote dito. Mama, ano to? Pwede ko ba tong laruin? Siyempre naman, pwede. Mga ordinaryong pagkain lang ng isda to. Kung gusto mong maglaro, pakainin mo ang mga isda gamit yan. Yehey! Oras na para pakainin ng mga isda. Sylvia, hindi ko papayagan ang kahit ano, mula sa iyo o sa anak mo, na manatili sa bahay na ito. Matt, hindi ko alam na gamot mo pala yun. Bibili na lang ako ng bago para sa'yo. Hindi na kailangan. Ang huli na kasi, wala nang bukas na botika ngayon. Pero, Sa totoo lang, nakakagaan ng pakiramdam. Ang makita ito. Matt, bakit ang putla-putla mo? Dalhin na kita sa ospital. Hindi na kailangan. May meeting ako bukas. Hindi ako pwedeng umabsent. Pero ikaw, At saka, huwag mo nang galawin ang gamit ko. Nang walang permiso ko. Daddy Matt, magandang umaga, Matt. Tikman mo ito, ginawan kita ng pritong itlog. Pagkatapos ng almusal, sabay nating ihatid si Sofia sa paaralan. Daddy Matt, gusto ko yan. Pwede bang hindi mo nakainin at akin na lang? Mr. Hart, allergic ka rin sa itlog tulad ko. Kung gutom ka, kainin mo na lang ang hamon ko. Sige, sayo na yan. Matt, saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain ng almusal. Mas mabuti pang umalis ka bago pa makabalik si Sylvia mula sa paghatid kay Emma. At saka, huwag ka nang bumalik dito. Tatay, gusto ko ng cotton candy. Sige, bibilhan kita. Dahan-dahan, anak. Ang gulo-gulo mo, maliit. Halika rito. Akyat na. Mataas ba dyan? Hindi pa ako nakakapag-shopping sa kanila dati. At hindi pa ako nakapagpunas ng bibig ni Emma. Ginoong Hart, sa araw ng kasunod ngayon ay birthday ko. Pwede ba tayong magdiwang nito isang beses lang? Lumingon ka. Ito ang unang beses na bumili ako ng regalo para kay Emma. Magugustuhan niya ito, di ba? Emma, tingnan mo ang binili ko para sa'yo. Emma, Sylvia. Sylvia! Sylvia, nasa bahay ka ba? Paumanhin. Ang numerong iyong tinawagan ay naka-power off. Hindi ba dapat 24 paghahati 7 naka-on ang phone ni Sylvia? Malamang pumunta siya para sunduin si Emma. Hindi pwedeng yon ang iniisip ko. Hindi pwedeng mangyari yon. Huwag na lang. Pumunta na lang ako sa kindergarten. Paalam, Miss Beck. Ma! Bye. Ikaw ang tatay ni Sofia, di ba?
Hindi pumasok si Sofia ngayong araw. Hindi ako ang tatay ni Sofia. Nandito ako para sunduin si Emma. Sir, huwag mo akong biruin. Nung huli, kasama mo ang nanay niya nang sunduin si Sofia. Kasama mo ang nanay niya, di ba? Hindi ako nagbibiro. Hindi ako ang tatay ni Sofia. Ako ang tatay ni Emma. Pasensya na. Akala namin lahat ikaw ang tatay ni Sofia. Nag-withdraw na si Emma sa school. Lumipat na siya sa ibang lugar. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay niya? Ano? Saan siya lumipat? Beck, alam mo ba kung saan lumipat si Emma? Naaawa ako kay Emma at kay MS, Griffin. Dahil sa ganoong ama at asawa. Ni hindi niya alam kung saang paaralan pumapasok ang sarili niyang anak. Ni hindi mo alam kahit ikaw ang ama ni Emma. Paano ko malalaman? Alam ko, kabit ang nanay ni Emma. Inuwi niya si Emma sa lupain ng mga kabit. Oo, kabit ang nanay ni Emma. Oo, kabit nga ang nanay ni Emma. Anak sa labas si Emma. Bumalik sila sa lupain ng mga kabit. Ano? Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Napakabasag ulo naman yan. Miss Beck, hindi ako nagsasalita ng kung ano-ano. Sabi sa amin ni Sofia. Ninakaw ng nanay ni Emma ang tatay niya at ang bahay nila. Ano pa ang sinabi ni Sofia? Isabi ni Sofia anak sa labas si Emma. Nakita ko siyang laging inaagaw ang mga gamit ni Emma at sinasabihan siyang umalis. Sinabi rin niya na siya lang ang mahal ng tatay niya at hindi karapat-dapat sa pagmamahal si Emma. Kabit? Anak sa labas? Ang dami ng pinagdaanan ni Emma. Sa mga lugar na hindi ko nakikita. Pero hindi siya umiyak o nagsumbong sa akin, tulad ni Sofia. Buwisit, ano ba nang nagawa ko? Kaya pala, yung tingin nila sa akin. Lalong lumalamig sa tuwing nagkikita. Tigilan mo yang kalokohan. Nandito na ang mga nanay ninyo. Nanay, uwi na tayo. Kailan ba talaga lumipat si Emma? Ako ang tatay niya. Karapatan kong malaman. Noong Miyerkules. Araw pagkatapos kong mag-request na ilipat si Emma. Ilipat si Emma sa ibang kindergarten. Pumili ka na lang ng gusto mo. Ang tao ko ang bahala sa admission. Nasa bahay ka, di ba? Dadalhin ko kayong dalawa ni Emma para mag-dinner. Sylvia. Kamusta? Nandito ba si Sylvia sa opisina? Mr. Hart, nag-resign po si MS, Griffin. Ano? Nag-resign siya? Bakit hindi ko alam ito? Personal assistant ko siya. Bakit hindi ako na-inform? Sabi po ng HR Director. Sinabi mo raw kay MS, Griffin na. Pwedeng kausapin niya ang HR kung may problema siya. Kaya, Sylvia, ito si MS, Joanne Cole. Girlfriend siya ni Mr. Hart. Mula ngayon, ang trabaho mo ay ipapasa na sa kanya. Ililipat ka sa sales department. Ikaw, Little Griffin, kung may problema ka, kausapin mo ang EA. Dahil, mas bagay siya sa trabahong ito. Hanapin mo siya ngayon din. Personal assistant ko siya. Hindi siya pwedeng mag-resign ng walang pahintulot ko. Naiintindihan mo? Opo, Mr. Hart. Nag-aantay ka siguro sa bahay. Di ba? Uwi na ako ngayon. Emma! Sylvia! Uwi na ako! maligayang pag-uwi. Kain na. Tatay, Sylvia, nandito ka talaga, di ba?
Sylvia. Pili ko siyang personal assistant na maraming alam. Magaling siya, mainat, masipag, at walang kapintasan sa trabaho. At siya ang nag-aalaga sa buhay ko hanggang sa maliliit na detalye. Nang maparalyze ako, hindi siya nagreklamo at hindi ako iniwan. Kung hindi dahil sa kanyang pagpapalakas ng loob at suporta, hindi ako gagaling ng ganito kabilis. Lasing ako noong gabing iyon. At pinworse ako siya. Paano ako naging ganito kaparanoid? Naisipin na siya ang nagtangka sa akin. Kitang-kita naman na sinusubukan niyang maging mabuting asawa. Naalala niya ang lahat ng gusto ko. Mahina ang tiyan mo. Laging dalhin mo ang mga gamot na ito. Kapag uwi ako, may malaking pagkain na naghihintay. Hinuhugasan niya ang mga paa ko. At mga medyas ko. Pero hindi ko iyon na-appreciate. Ang tanging beses na sumigaw siya sa akin, ay dahil kay Emma. Gusto lang niyang tratuhin ko ng mas mabuti si Emma. Nagmakaawa pa siya sa akin ng nakaluhod. Alam kong hindi mo ako mahal. Kinamumuhian mo nga ako. Pero si Emma, walang kasalanan. Ibinuwis ko ang buhay ko para ilabas siya sa mundong ito. Gusto lang niyang tawagin kang daddy. Nakikiusap ako sa iyo. Please, pakitaan mo siya kahit konting pagmamahal. Kahit konti lang. Pero hindi ko siya pinansin noon. Akala ko pa nga ay may balak siya. At nagpapanggap na kawawa. Sylvia. Pasensya na. Emma. Kasalanan ko. Bumalik ka sa akin. Pagtatrabahuhan kong mabuti kayong dalawa, pangako. Sylvia at Emma siguro yon. Maligayang pagbabalik, binili ko si Emma. Matt, nasa bahay ka na. Nag-order ako ng paborito mong pagkain sa restaurant. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo akong bigyan ng kahit ano? Bakit nandito ka pa? Kahapon ko pa sana gusto kitang bigyan ng sorpresa, pero sobra kang nainom. Kaya inihanda ko na lang para ngayon. Akala ko hindi mo. Agad mahahalata. Matt, anong nangyayari? Mukhang hindi ka maganda. May sakit ka ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? John, ikaw ba ang nagpalayas kina Sylvia at Emma? Matt, paano ko magagawa ang ganun? Eh bakit hindi pa sila nakakabalik? Kahapon ba'y birthday ni Emma, di ba? Baka nagbakasyon sila, huwag kang mag-alala. Siguradong, kusa silang babalik. Mas sa wakas na palayas na natin yung kabit at yung anak niyang walang ama. Siguraduhin mong makit mo si Daddy Matt ngayon. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo iyon. Sabi ko, Ma, sa wakas na paalis na natin yung kabit at ang anak niyang anak sa labas. Siguraduhin mong mauuo mo si Daddy Matt ngayon. Sa ganon, makakapagpatuloy tayong manirahan sa malaking bahay na ito. Daddy Matt, yung kabit at ang anak niyang anak sa labas, hindi karapat-dapat na manirahan dito. Dapat kami na lang ni Mama ang pabayaan mong manirahan dito. Alam ko! Kabit ang nanay ni Emma. Inuwi niya si Emma pabalik sa lupain ng mga kabit. Oo, kabit ang nanay ni Emma. Anak sa labas si Emma. Sila. Bumalik sila sa lupain ng mga kabit. Tatay Matt, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nagbibiro lang siya. Pakawalan mo siya. Nasasaktan mo siya. Bata lang siya. Paano niya nalaman lahat yon? Nanay, tulungan mo ako. Papatayin ako ng masamang taong ito. Matt, pakawalan mo siya. Wala siyang alam. John, sinadya mo bang magplano para mapalaya sina Sylvia at Emma? Napakabuti sa amin ni Matt, sa akin at kay Sofia. Akala ko sa wakas ay naibalik ko na siya sa akin. Akala ko kapag nawala na si Sylvia, sa wakas ay magiging mayamang asawa na ako. Pero ngayong nakikita ko siyang ganito. Nahulog na ba siya kay Sylvia? Matt, magiging tapat ako. Oo, ako ang nagpang-iyes sa kanila. Pero hindi ko siya sinaktan. Ako lang kasi. Kaya ikaw ang nagturo kay Sofia na sabihin ang mga yon. Matt, ako. John, dalhin mo ang anak mo at umalis kayo. Matt, hayaan mong magpaliwanag ako. Gusto ko lang makasama ka. Wala akong masamang intensyon. Bakit mo kami pinalalayas? Ang nanay ko ay asawa mo. Yung kabit at ang anak niya ang dapat umalis. Gusto kong tumira sa malaking bahay. Ma,
Hindi ba't sinabi mo na si Daddy Matt ay papayagan akong tumira sa malaking bahay? Yung kabit at ang anak niya ang kumuha ng bahay natin. Ngayong wala na sila, dapat tayo ang bumalik. John, plano mo ang lahat ha? Matt, hindi ganoon. Lumabas ka. Labas? Matt, mahal kita. Alam kong mahal mo rin ako. Sa wakas, nagkatuluyan tayo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Hindi kita mahal. Huwag ka nang magpakita dito ulit. Hindi. Matt, Lumabas ka. Matt, buksan mo ang pinto. Hindi. Matt, Bitawan mo ako. bumalik ako para sa iyo. Hindi mo magagawa ito sa akin. Bitawan mo ako. Emma. Sylvia. Nasaan kayo? Ginang, Griffin, hindi ko inasahang ganito kakagaling. Napakamalikhain din ng mga ideya mo. Salamat, Giglen. Nais ko sanang gawin mo akong karangalan. Sa pamamagitan ng pagkain ng hapunan kasama ko. Talagang hinahangaan kita, Ginang. Griffin, gusto kong ipagpatuloy ang ating usapan. Ma? Sir, wala pong oras ang nanay ko. Kailangan niyang gumugol ng oras kasama ko. Pasensya na. Nagpakapalagay loob ako. Hindi ko alam na may asawa ka na pala. Ang cute ng anak mo. Salamat, Giglen. Sir, single ang nanay ko. Ayaw lang niyang mag-date sa ngayon. Pwede mo siyang ligawan mamaya. Tutulungan pa kita noon. Ah, talaga? Siyempre, pero depende yan sa ugali mo. Sige, nangako kang tutulungan mo ako. Huwag kang babawi, ha? Siyempre. Kailangan ako sa ibang lugar. Aalis na ako. Paalam, Ginoong Glenn. Emma, gusto ko lang makasama ka. Ayoko mag-date. Sa susunod, tigilan mo na ang paghahanap ng ipapare sa akin. Hindi pwede. Gusto kong magkaroon ka ng asawang mahal ka at mahal din ako. Mas lalo tayong magiging masaya nun. Hindi. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Ang kasunduang diborsyong ito ay galing pa sa 6 na taon na ang nakalipas. Hindi yan valid. Ginoong Hart, pakikalmahin mo po ang sarili mo. Kalmahin ang sarili. Paano ako makakapagkalmahan? Nasaan si Sylvia? Bakit hindi niya ito sinabi sa akin? Ako yung dinidiborsyo niya. Bakit hindi ako sinabihan tungkol dito? Abogado ka. May sentido kumon ka ba? Mr. Hart, pakikalma po. Hayaan mo akong tumingin. Oh, Mr. Hart, dahil ikaw ang unang pumirma. At malinaw naman ang hatian sa ari-arian. Kaya hindi na namin kailangang kontaken ka. Hindi ako pumapayag sa diborsyo. Nasaan si Sylvia? Sabihin mo. Ipakita mo siya sa akin. Pasensya na, hindi ko alam. Sabihin mo kung nasaan ang asawa ko. Mr. Hart, ayon sa patakaran ng industriya, hindi ko masasabi sa'yo. Pero masasabi ko sa kanya. Ang gusto mong sabihin. Ibigay mo sa akin ang numero niya. Mr. Hart, hindi ko masasabi sa'yo. Kahit patayin mo pa ako. May paparating ko ang anumang gusto mong sabihin. Sylvia, Emma. Kasalanan ko. Palagi kong inisip na hindi kayo mahalaga. Pero ang totoo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sylvia. Wala talaga sa pagitan ko at ni John. Akala ko mahal ko pa siya. Pero nahulog na pala ako sa'yo, nang hindi ko namamalayan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong bawiin ko ang sakit na idinulot ko sa'yo. Magiging mabuting asawa at ama ako. Nasaan ka na? Miss na talaga kita. Ma'am, anong nangyayari? Gaano mo naiintindihan? Si G. Hart ba ang nagpadala nito? Sabi niya, namimiss niya kami. Totoo ba yun? Sabi niya, magiging mabuti siyang ama. Talaga? Hindi ko rin alam. Malamang hindi totoo. Ang mga taong gusto niya ay nasa tabi niya. Kaya tanggalin na lang natin ang mensahe. At magpatuloy tayong maging masaya. Okay. Sige. Matingnan mo. Ito ikaw at ito ako. Masaya talaga tayo dito. Ang ganda talaga nito.
Hindi pa ba siya sumasagot? G-Heart. Sabi ng kliyente ko, hindi siya sisigot. Ayaw din niyang makarinig mula sa'yo. Pasensya na, hindi kita matutulungan. Magkano ang kailangan mo? Punan mo. Numero lang ni Binibini Griffin ang meron ako. Wala akong address niya. Okay na yan. Hello? Hello? Nanay, sino yun? Numero galing sa Havorne. Hindi ko rin kilala. Hello, sino po ito? Sylvia. Nanay, si Mr. Hart ba yun? Gusto mong sagutin? Napakatarantado ko talaga. Ngayon ko lang naintindihan. Gaano kasakit ang hindi makasagot? Sana si Mr. Hart ay payagan akong tawaging itay at yakapin ako araw-araw. Mr. Hart, may problema tayo. Nalaman ang mga sekreto ng kumpanya. Naputol ang negosasyon natin. Kayo na ang bahala dyan. Mr. Hart, $1 bilyon ang proyektong ito. Mababaon ang kumpanya. Kung mangyari iyon, paano mo mabibigyan ng komportableng buhay ang asawa at anak mo? Nahanap na ba sila? Naniniwala akong mahahanap natin sila. Tama ka. Gagawin ko ang lahat para sa kanila. Gawin natin. Bumalik tayo sa opisina. Joan Cole. Nang ako'y nasa Kalumbayan, ang dami mong naibentang impormasyon ng kumpanya, at akala mo makakalimot ka na lang. Matt, pakawalan mo na ako. Gusto ko lang kumita ng pera para mabuhay ng maayos kasama si Sofia. Daddy Matt, pinakamahal mo ako at si Mama. Pakiusap, huwag mo kaming arestuhin. Matt, Matt, ang dami-dami mong pera. Huwag kang masyadong mabagsik sa akin. Nagmahalan talaga tayo noon. Masyado kang malupit sa akin. Bumalik ako para lang makasama ka. kung hindi na bankrupt ang asawa mo, babalik ka pa kaya? Nalaman mo. Matt, mahal na mahal talaga kita. Dalhin mo sila sa pulis at hayaan mong ang otoridad ang bahala. Matt, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Daddy Matt, hindi ko na uuliting sabihin na si Emma ay anak ng kabit. Pakiusap, huwag mo kaming arestuhin. Matt, Napakatanga ko noon. Mas gugustuhin ko pang alagaan ang isang paslit na ganyan, kaysa maging mabait sa maayos kong anak na babae. Matthew Hart, napakasamang tao mo. Mr. Hart, ito ang listahan ng mga bisita at imbitasyon para sa Al-Expo Summit ngayong taon. Sylvia. Nanay, ang sarap sa pakiramdam na nasa pamilyar na lugar. Talagang the best ang bahay. Pat ang hangin, ang welcoming ng pakiramdam. Sylvia. Emma. Nakauwi na kayo. Hello, G. Hart. Emma. Huwag kang masyadong formal. Tatay na lang ang tawag mo sa akin. Pero wala akong tatay. Emma, kasalanan ko iyon. Pasensya na. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Sylvia.
Pasensya na, kasalanan ko yon. Pwede mo ba akong patawarin? Pasensya na, kailangan ko ng umakyat ng entablado now. Kumusta kayong lahat? Ako si Sylvia Griffin. Ang produkto na aking dadalhin ay ang pinakabagong teknolohiya ng May. Hindi ako susuko. Dapat kong mabawi ang asawa at anak kong babae. Kung mayroon kayong mga tanong, huwag kayong mahiyang magtanong sa akin. Ang galing ng speech mo, siguro nauuhaw ka na. Heto. Uminom ka ng tubig. Kinuha ko lang para sa'yo. Sylvia, Emma. Gusto mo bang sumama sa akin para mag-lunch? Pasensya na, wala akong oras. Sylvia. Huwag mong tanggihan. Sige na. Emma. Sumama ka sa akin para mag-lunch, sige na. Isang beses lang, sige na. Alam kong nagkamali ako. Pwede bang hayaan mo akong bumawi? Inay, pwede ba tayong umuwi para mag-lunch? Sensempro. Kahit isang beses lang. CJ, Sumama ka sa akin pauwi. Uwi na tayo. Inay, bakit nagbago si Ginong Heart? hindi ko alam. Sa palagay mo, nagsisisi ba talaga siya? Hindi ako masyadong sigurado kung ano ang gusto niyang gawin. Pagkatapos ng lahat, ang pagmamahal na darating ng huli ay walang halaga. Kahit na nagsisisi siya ng totoo, wala nang paraan para magkasama ulit tayo. Bukod pa riyan, kasama niya sina John at Sophia. Mahal na mahal niya sila. Pasok ka. Tingnan mo, Emma. Ito, lahat ng regalong binili ko para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Pwede ko bang buksan? Lahat ito galing sa akin. Siyempre naman, pwede. Emma. Pasensya na. Ako ang may kasalanan noon. Mula ngayon, gawin mo na lang ang gusto mo. Andito lang ako para sa'yo. 6 na taong gulang lang si Emma. Pagmamahal ng isang ama, yun ang laging hinahanap niya. Ngayon, sa mga bisig ni Matthew. Sa wakas, naramdaman niya yun. Matthew, sana nga ay magpatuloy ka sa pagiging ganito. At huwag mo na siyang bigin muli. Naramdaman na niya. Matthew, sana naman magpatuloy ka sa pagbabago mo. At huwag mo nang bigin ulit si Emma. CJ, Emma, maglaro ka muna sa mga laruan na ito. Gagawa ako ng masarap para sa'yo. Nitong nakaraang taon, marami akong natutunang masasarap na recipe. Okay. CJ, Halika dito. Yung apron. Yan yung gamit ko noon. Sylvia, makipaglaro ka muna kay Emma. Malapit ng handa ang tanghalian. Bakit ngayon mo lang kami pinapahalagahan nang mawala na kami? Nanay, tingnan mo. Halika. Punasan ko ang kamay mo. Ayos na. Hindi ako magaling na asawa, at hindi rin magaling na ama. Hindi ko alam kung ano ang gusto ninyong kainin, kaya gumawa na lang ako ng kaunti. Subukan mo. Tingnan mo kung masarap. Masarap ba? Sylvia, tikman mo. Ano? Ay, allergic sa seafood si nanay. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang. Subukan mo kaya ang tenderloin. Hindi ako gutom. Sige, gagawa ako ng iba. Kapag gutom ka na. Okay. Mr. Hart, tapos na ako. Okay. Tapos ka na bang kumain?
Ano? Kung tapos ka na, ako na ang maglilinis. Huwag. Hindi na kailangan. Bilang bisita, dapat tumulong ako kahit konti. Sylvia, ako. Sylvia. Sylvia. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, please. Mahal kita. Noon, hindi ko alam ang nararamdaman ko. Kaya nasaktan kita. Sylvia. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ligawan ka. Please. Pasensya na. Ayaw ko. Ano? Bakit hindi? Mahal na mahal kita. Pasensya na. Nagmamadali ako masyado. Kasi nasasaktan ang mga tao. Hindi ako si Emma. Lagi niyang gustong magkaroon ng pagmamahal ng isang ama. Basta mahal mo siya, doble ang ibabalik niyang pagmamahal sa'yo. Pero para sa akin, sumuko na ako. Kung nagsisisi ka at gusto mong bumawi sa akin, ituloy mo lang ang pag-aalaga kay Emma. Emma, kailan tayo uwi? Mr. Hart, pwede ko bang dalhin ito? Gusto na gusto ko ang manikang ito. Siyempre naman, para sa'yo lahat ng laruan na ito. Salamat, Mr. Hart. Emma, pwede mo ba akong tawaging Papa? Nanay, tara na. Sige, tara na. Ako ang maghahatid sa inyo. Hindi na kailangan. Magbubuok na lang kami ng sasakyan. CJ. Magandang umaga. Libre ka ba ngayon? Tara, mamasyal tayo. Pasensya na, may gagawin ako. Sylvia, CJ, pupunta tayo sa amusement park mamaya. Sylvia. Emma. Nanay, nandito na naman si Ginoong Hart. Ginoong Hart, para sa akin ba yan? Siyempre naman. Maraming regalo sa loob nito. Heto, kunin mo. Pwede ko bang isama si Emma? Nanay, pwede ba akong sumama? Gusto mo talagang sumama? Ginoong Hart, sana. Hindi mo na ako bibigyan ngayon. Anong ibig mong sabihin? May meeting ako ngayon. Hindi ako makakasama kay Emma. Sana naman, wag mo na siyang iwan ulit. Ayokong masaktan ulit si Emma. Pasensya na. Nangangako ako, hindi ko na muling iwan si Emma. Emma, ingat ka ha. Tawagan mo ako kung may mangyari. O kaya, tumawag ka na lang ng pulis. Sige, Huwag kang mag-alala, titiyakin kong maaalagaan si Emma ng mabuti. Sige, salamat. Ingat ka rin. nanay, huwag kang mag-alala. Tiwala ako kay Mr. Hart. Hindi niya ako iiwan ulit. Hindi siya magagalit basta huwag ko lang siyang tatawaging dad. Emma, pasensya na. Mr. Hart, huwag kang puro sorry. Isang beses lang, sapat na yun. Kung hindi tatanggapin ng tao ang paumanhin mo, kahit ilang beses mo pang ulitin, wala ring mangyayari. Tama si Emma. Ang mga pagkakamali ko, hindi maaayos sa isang paumanhin lang. Kung hindi nila ako patatawarin. Kahit gaano karaming sorry ang sabihin ko, wala ring mangyayari. Huwag kang mag-alala, Emma. Sa halip, ipapakita ko sa mga gagawin ko, na talagang nauunawaan kong nagkamali ako. Nandito na tayo. Pagod na pagod talaga si Emma. Nakatulog siya pagkatapos ng hapunan. Salamat.
Ako na ang magbuhat sa kanya. Natatakot ako baka magising siya. Ako na ang magbuhat sa kanya. Marahil natutunan niya ang lahat ng kasanayang ito habang inaalagaan si Sofia. Sinisikap talaga niyang maging mabuting ama para kay Sofia. Sylvia, Ano? ano nang iniisip mo? May nagawa ba akong mali? Hindi. Salamat sa araw na ito. Sobrang saya ni Emma. Gabi na. Umuwi ka na. Sylvia, ako ang tatay ni Emma. Trabaho ko ang alagaan siya. Napakasama ko noon, pero sinusubukan ko talaga na ituwid ang lahat ngayon. Naiintindihan ko. Sylvia, pwedeng bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon? Elhart. Tinatanggihan kong bigyan ka ng pagkakataong iyon. Wala akong problema sa pag-aalaga mo kay Emma. Pero ang meron tayo ay tapos na. Sa kakayahan mo, madali mong mapapagaan ang sentensya kay Ian Cole. Pero ayaw ko nang maging kapalit ng sinuman. Wala namang anuman sa pagitan namin ni John. Aminado akong natuwa ako nang bumalik siya. Akala ko mahal ko siya, pero nang umalis ka, saka ko lang na-realize. Ikaw pala ang mahal ko. Sylvia, maniwala ka sa akin. Wala iyon sa akin. Paalam, Earhart. Sylvia, mahal na mahal kita. Hindi ako susuko. Emma, galit ka pa rin ba sa akin? Mula ngayon, hindi na din Heart. Tawagin mo na lang akong dad, okay? Pinapatawad na kita. Pero tuwing tatawagin kitang dad, nagagalit ka. Kapag tatawagin kitang Mr. Hart lang saka mo lang ako papansinin. Nagkamali ako noon. Hindi na ako. Gagawin yon ulit. Nakatuon talaga siya kay Emma. Para na siyang isang ama. Mahali ka rito, si Mr. Hart ang gumawa ng fries. Ang sarap talaga. Hindi mo ako pinapakain ng fries sa labas, kaya ginawa na ko ni Mr. Hart. Masarap, di ba? Ang sarap talaga. Mr. Hart, uuwi na kami mamayang gabi. Ang aga-aga. Pero 3 araw pa bago matapos ang summit. Tapos na ang trabaho ko rito. Anong oras ang flight mo? Ida-drive kita. Nag-book na kami ng ride. Mas malamig pa ang trato ko sa kanila kaysa kay Sylvia. Pero nasasaktan na ako. Paano kaya nakayanan ni na Sylvia at Emma? Ang nakaraang 6 na taon? Tara na. Sige. Paalam, Mr. Hart. Ingat sa bayahe. Halika na. Huwag kang gagalaw. O papatayin ko siya. Huwag kang gagalaw. O papatayin ko siya. Kumalma ka, pakawalan mo sila, nilabag mo ang batas, sa pagnanakaw ng bahay. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Pakawalan mo ako. O papatayin ko siya. Tapos ang anak niya. Huwag. Pakawalan mo sila, kaya kong ibigay ang anumang gusto mo. Matthew, ikaw ba yan? John, paano ka napunta sa ganito? May lakas ka pa ng loob na magtanong. Kung hindi mo ako ipinakulong, hindi ako mabubutas, at mapipilitang magnakaw. Pero buti na lang. May asawa't anak ka na magiging kalasan ko ngayon. Huwag mong gawin yan. Pakawalan mo siya. Bibigyan kita ng kahit anong halaga ng perang gusto mo. Seryoso ka. Siyempre. Basta pakawalan mo sila, bibigyan kita ng sapat na pera. Para sa'yo at kay Sofia para manirahan sa abroad magpakailanman. Sylvia, ayos ka lang. Pakawalan mo ako. Papatayin ko kayong lahat.
Emma! Emma! Nanay, tatay! Matthew! Hoy bata, tingnan mo ang ginawa mo. Sumama ka sa akin sa istasyon. Bakit mo ako inaaresto? Bata lang ako. Kung may mangyari man kay Matthew, pananagutan mo yan. Tatay! Matthew! Matthew! Tatay, huwag kang mamatay. Pangako mo pupunta tayo sa aquarium. Narinig kong tinawag mo akong tatay. Masaya ako. Tumigil ka sa pagsasalita. Pasensya na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Pumunta na tayo sa ospital. Matthew, gumising ka. Matthew, kailangan mong gumising. Parang walang buhay ka na naman tulad noong. 6 na taon na ang nakalipas. Pero ngayon, ginawa mo yon para iligtas kami ni Emma. Matthew, kailangan mong malampasan ito. Sa wakas, naramdaman na ni Emma ang pagmamahal ng kanyang ama. Hindi ka na pwedeng umalis muli. Dad, gumising ka na. Gusto kong makipaglaro sa'yo muli. Hindi na kita tatawaging Mr. Hart. Tatawagin kitang Dad. Doctor, kamusta si Matthew? Kamag-anak ka ba? Anak niya po ako. May internal injuries siya. Malubha ito. Bagamat ligtas na siya sa peligro, ang paggising niya ay nakadepende sa kanyang kagustuhang mabuhay. Ma'am, ibig sabihin ba nun baka hindi na gumising si Dad? Ayokong mamatay siya. Gusto kong makasama siya. Hindi siya mamamatay. Magiging okay siya. Bakit hindi pa nagigising si tatay? Huwag kang mag-alala. Gigising din siya. Nanay, natatakot ako. Ayokong mamatay si tatay. Matthew, kung hindi ka magigising, hindi ka namin patatawarin. Hindi mo na kami makikita. Emma. Sylvia. Pasensya na at pinag-alala ko kayo. Kami dapat ang nagpapasalamat sa pagligtas mo sa amin. Sylvia. Ibig sabihin ba nito handa ka nang patawarin ako? Ang tagal-tagal na rin. Dapat kong iwi si Emma. Dad, pinigilan ko ang ibang lalaki na lumapit kay Mama. Kailangan mong pag-igihan para mabawi siya, ha? CJ, Emma, ikaw ang pinakamagaling. Pupunta ako sa Arandia para sa negosyo sa susunod na linggo. Anong gusto mo? Kahit anong hilingin mo, ibibili kita. Talaga? Siyempre naman. Hindi na kita lolokohin. Ikaw lang ang gusto ko. Magkita na lang tayo sa susunod na linggo. Mama, ipikit mo ang mga mata mo. Sumama ka sa akin. Para saan? Maglalagay ka na naman ba ng laruan na gagamba? Sa kama ko para takutin ako tulad ng dati. Hindi, ikipit mo muna ang mga mata mo. Mama, buksan mo na ang mga mata mo. Sylvia. Pasensya na sa biglaang pagdating. Sana okay lang sa'yo. Ayos lang. So, hindi ba romantic? Para sa mga bata lang ang romance. Hindi ko na kailangan yan. Sino nagsabi bata ka pa? Tama si Emma. Sylvia, mahal kita. Alam kong hindi na mababago ang nangyari. Pero gusto ko lang alagaan kayong dalawa ni Emma. Hindi mo kailangang patawarin ako ngayon. Humingi lang ako ng pagkakataon na makasama ka. Mamahalin kita't si Emma habang buhay. Matthew, naniniwala akong magiging mabuting ama ka balang araw. Tungkol sa atin, dahan-dahan muna tayo. So, binibigyan mo ako ng pagkakataon. Depende. Yehey!